Sa paglimot ako ay patawarin, dala ng aking mga suliranin. Pangako ngayon ay gagawin lahat ng iyong naisip. Sakit na ating anggin, kanyang pinagagaling. Ano man ating hiling, ito ay ating tatanggapin. Lahat tayong ibinigay, buhay man ay inalay, pag-ibig ang patunay upang ating maging gabay. Paglilingkod ating gawin, manatili tayong magkapiling hanggang sa ating kamtin, langit na dinadalangin. Narito ako, pag-utusan mo, tanging ikaw ang buhay ko. Marapatin mo nawa ako na makapaglingkod ng tapat sa'yo. Sabihin mo lamang, Ama, sabihin mo lamang, at ako'y tatalima. Sabihin mo lamang, Ama, sabihin mo lamang, at ako'y nakahanda sa anumang iyong takda. Narito ako, pag-utusan mo, tanging ikaw ang buhay ko. Marapatin mo nawa ako na makapaglingkod ng tapat sa'yo. Nang masdan mga ibon na nag-aawitan, masayang nagpapahayag ng iyong pagmamahal. Waring nananabik sa iyong pagbabalik, at makamit ang pangako mong langit. Kay buti mo, o aking Diyos, purihin ka sa iyong pag-ibig na ipinadarama. Ngayon ang puso ko sa'yo'y lumalapit, at minsan pang madamang ikaw ay pag-ibig. Minsan pang lumalapit, nagpapalapit
sa'yo. Minsan pa minsan pang lumalapit, nagpupuri sa ngalan mo. Tanggapin ang alay na pagpupuri sa'yo. Minsan pang nananabik na makamit ang pangako mo. Ngayon ang puso ko nagpupuri sa'yo. Minsan pa nais kong mabuhay sa paglilingkod sa'yo, ngunit maraming hadlang ang dumarating. Ngunit ako'y umaasa na ikaw ang lakas ko, kaya't habang may buhay maglilingkod sa'yo. Maialay lamang sa'yo, buong lakas at kakayahan, ipaglilingkod para sa'yo. Buhay ko'y minanasan, maialay lamang sa'yo. Batid kong ito'y kulang, sadyang ito'y kulang, ngunit mananatiling ako'y dudulog sa iyo. Habang may oras ay sasamantalahin paglilingkod sa iyo ang laging isipin. Hindi maglilikat, hindi magmamali, dahil habang may buhay, ikaw pa rin. Buhay ko'y ninanasan, may alay lamang sa'yo. Buong lakas at kakayahan, ipaglilingkod para sa'yo. Buhay ko'y inalasan, may alay lamang sa'yo. Batid kong ito'y kulang, sadyang ito'y kulang, ngunit mananatiling ako'y tutulog sa iyo. In a world where hearts can break, we shine a light for Jesus' sake, with open arms and love so true. In Christ's name, we care for you. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole.
with acts of kindness and prayers we bear. We show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ agape, redeems everyone. From the lost and weary to the broken soul, that offer comfort, making them whole. We ask of kindness and prayers we bear. We show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ agape, redeems everyone. In every word, in every deed, we follow Christ, meeting every need. For through His sacrifices, love so rare, we're proud to show the His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. So raise love like every day, in everything we do and say. With open hearts His message we bear, for it is Church, let there be no delay. Now is the acceptable time. Now is the time of salvation. Let us proclaim the message of salvation to many nations, races, languages, and even kings. Because we care, let us evangelize the world. You are listening to The Climb, getting through life's everyday challenges through the Word of God with Elder J.R. Bernabe and Elder Yoyi Capistrano.
And for today's episode, we will be discussing about climbing God's plans for you, Part 4. So bago natin sagutin yon, meron akong naisip kasi na isang issue na magandang mapag-usapan natin. Bakit nga ba dinidelay? Bakit pinapayagan ni Lord na okay, ayan na yung plano, aabutin mo na lang? Bakit niya pinapayagan na maghintay tayo ng matagal? Bakit niya pinapayagan na maka-experience tayo ng mga hardships and difficulties? Marami kasing dahilan eh. Isa sa nakikita natin, yung ready ka na ba talaga doon sa pinaplano mo? Tama. Baka hindi ka pa ready. Pero sa Kasi- tingin mo, hindi. Ready na ako. Baka, yun yung sinasabi mo kanina eh. Na may nakikita ang Diyos na maaaring hindi mo nakikita. Tama. Diba? Baka pagka nakuha natin yung bagay na ginugusto natin nang hindi pa tayo ready, maraming tendencies eh. Baka yumabang ka. Baka yumabang yung tao na hindi pa siya ready pero naging successful siya. Tama. Pwedeng lumayo yung kalooban niya sa Panginoon. Sa halip na yung blessing maging daan para lalo siyang mapalapit kay Lord, mapalayo pa siya. So maraming iba't ibang considerations na pointing dun sa sinasabi nyo, merong pang personal growth na kailangan mo nang mangyari para maging ready tayo doon sa plano na gusto nating marating. At isang bagay talaga gagawin ni Lord eh. Yung ending ng lahat kasi, dapat ang mangyari, ang maging end result talaga, i-glorify mo siya. Tama. Hindi yung ikaw yung mag-glorify dahil, kaya ako naman na-achieve to kasi Magaling ako. okay naman ako eh. Matalino ako. Abilidad naman ako. Tsaka, nag-aral talaga ako mabuti. Sa'yo yun eh. Tama. Sa'yo yun eh. Pero kung ang nag-glorify ay siya, makikita mo, ikaw mismo magiging grateful and thankful. Lord, ikaw ang gumawa kung bakit ko to nagawa. So malinaw sa'yo kung bakit mo narating. Tama. At doon tayo gustong dalhin ng Panginoon. Kaya sana sa ating pong mga viewers and listeners, huwag tayong mawalan ng pasensya, huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong panghinaan ng loob pagka yung plano na gusto nating maabot, para bang ang hirap-hirap maabot. So may pagkakataon talaga na yun ang will ni Lord para sa atin. So in conclusion, pagka nakakaranas tayo ng mga ganitong negative experiences on our journey towards that dream or plano, mga pangarap, sa halip na ma-discourage po tayo, sa halip na panghinaan tayo ng loob, hanapin natin yung message sa likod ng mga pangyayari na yon. Ano yung gusto ni Lord na matutunan natin? Baka gusto niyang matuto tayo ng patience. Baka gusto niyang matuto tayo ng humility, ng kababaan ng kalooban. Baka gusto ni Lord na matuto tayo na lalong magtiwala sa Kanya. At maraming iba't ibang mga lessons na pwede tayong matutunan. The key is, hanapin natin yung mga mensahe na yon. Kasi habang nakikita natin kung ano yung lesson na gusto ng Diyos na matutunan natin, then we are moving one step closer sa pag-achieve ng mga pangarap natin. Otherwise, naranasan lang natin siya pero hindi tayo nakalapit dun sa achievement o sa fulfillment ng mga pangarap natin. Tama. At eksakto doon sa sinabi mo rin, no? Na kasama, meron kang binanggit kanina na yung pagtitiwala na sabi mo. Na actually, yan ay isa sa pinakamahalaga din na kailangan natin para maabot natin yung ating mga dreams, maabot natin yung ating mga pangarap, yung ipagkatiwala talaga natin sa Panginoon, buong-buo tayo nagtitiwala at sinusurrender talaga natin lahat sa Kanya, yung mga bagay-bagay na atin pong mga pangarap. Maganda yung nabanggit ninyo kasi yun yung isang aspeto ng pagtitiwala. Hindi yung nagtitiwala ka lang sa salita. Tama. Na okay, pinagpe-pray ko to madalas, lagi ko namang hinihiling to, lagi ko namang ganito, ganyan. Pero the question is, sinusurrender mo ba sa Kanya? Napakaganda nun. Kasi minsan may mga prayers tayo, kahit sabihin na natin, sinabi mong salita lang, halimbawa, nagtitiwala. Pero sa puso mo, meron talagang mga bagay na pabor sa'yo eh. Mga pabor lang sa'yo. Diba? Kaya yung kaninang mga pinag-usapan natin, yung mga difficulties along the way, pag meron kang pagtitiwala, hindi yun magkukos sa'yo ng negative eh.
Kasi kahit na ganito yung nangyari, kahit na naghihintay ka ng matagal, kahit parang imposibleng makamit, pero dahil sinurrender mo na, nagtiwala ka na, alam mo na anuman yung pagdaanan mo, gaano man kalubak yan, gaano man kadaming likuyan, alam mo na meron lang isang patutunguhan kasi isinuko mo na. Napakaganda nun habang sinasabi mo yan. Habang nakikinig ko sa explain mo. Pumasok sa isip ko yung yung isang pangyayari sa isa sa mga ka-member natin sa church. No? Kasi umangat gumanda po yung kabuhayan. Naging maayos yung buhay talaga. Alam nyo, meron silang kasamaan, kababayan, na mayaman. So, tinanong siya. Ang tanong, kumusta ba ang buhay ngayon? So, in-expect nung mayaman na nagtanong sa kanya, ang isasagot, mas mabuti. Kasi maganda na kabuhayan Na-amaze siya doon sa naging sagot ng kapatid natin o ka-member natin. Ano ba yung naging sagot? Ang sagot, masaya ako noon. Masaya rin ako ngayon. Kasi nagtitiwala ako sa Panginoon. So makikita natin doon sa pangyayari doon sa ating ka-member sa church na masaya ako noon kasi mahirap sila Masaya din ako ngayon. Kasi hindi rin nababago yung puso niya dahil kung paanong sinuko niya yung sarili niya sa Panginoon, na may mabuting plano ang Panginoon, at nananatili yung pagsusuko na yon ginagawa niya. Kaya hindi basihan kung maganda ba noon or mas maganda ngayon. Ang issue, yung hindi na bagong puso na magtiwala at magsuko ng sarili sa Panginoon. Tama. So, hindi lang doon sa acceptance ng mga nangyayari, yung magiging mabuting dulot ng pagtitiwala Yung trusting and surrender doon sa full will of God, doon sa mga plano natin sa buhay, hindi lang yung perception po natin sa araw-araw na nangyayari sa buhay yung mangyayari. Ano ba yung mas magandang mangyayari? Alam nyo, i-share ko po yung nakasulat sa Proverbs chapter 3. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So, hindi lang yung perception natin dun sa mga nangyayari, yung magiging bunga ng pagtitiwala at pag-surrender sa Kanya, talagang itutuwid niya kung saan talaga tayo dapat pumunta. So, yung guidance na hinihingi natin palagi, dun lang mangyayari. The moment na nagtiwala ka, the moment na isinuko mo talaga sa Kanya lahat, that's the time na makikita natin. So yun ang keywords, no? Isuko mo ang lahat. Isuko mo ang Kasi lahat. maraming mga pangyayari, totoo nangyayari ito ang naipagkakatiwala lang, yung isang part ng buhay Tama. Hindi talaga yung lahat. Tama. For example, kung ang concern ko yung business ko ngayon. So more on prayers ko dun sa business. Pero how about relationship? How about yung personal relationship mo kay Lord? Tama. How about yung ministry mo? Kung may Yung ministry paglilingkod ka, mo sa Kanya. paglilingkod mo sa Panginoon. Kasama ba yon sa ipinagkakatiwala mo? Kaya, napaka-importanting gusto mong lahat, magsaksid ka sa lahat ng mga bagay, pero isang part lang ng buhay mo, yung ipinagkakatiwala mo sa Kanya. Kaya hindi natin pwedeng ihiwalay yung life natin spiritually, yung spiritual life natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, tsaka dun sa mga personal matters sa buhay natin. Exactly. Kasi magkasama yun Sabi nga nung verse, isuko natin lahat-lahat. And that's the time na ma-appreciate natin, meron pala talagang guidance, meron pala talagang paggabay, tinuturuan pala talaga tayo ni Lord kung ano yung magiging desisyon natin. Pupunta ba ako sa kanan? Pupunta ba ako sa kaliwa? Ano ba yung dapat kong gawin sa araw-araw? Paano yung tamang decision making na gagawin ko? And that will only happen pag sinurrender mo na lahat sa Panginoon. At yan din yung assurance na tinuturo sa atin. Kahit si King David, yan din yung naging reflection niya. Oo, dahil siya ay isang talagang na-experience niya ang maraming mga victories. Kaya sa kanyang naging from testimony, being a simple boy. oo, di ba? Napakasimpleng nag-aalaga lang talaga siya ng tupa Oo. Pero sino mag-aakalang magiging king siya, magiging hari siya. Kaya naman dun sa testimony niya, sa 37:4 ng mga awit, sabi doon, sa Panginoon mo hanapin
ang iyong kaligayahan at ang iyong pangarap ay iyong makakamtan. Napakagandang assurance no, na tinuro din yung paraan. Siguradong makakamtan natin yung ating pangarap kung sa Diyos natin hinanap yung ating kaligayahan. Sabi nung iba, pagka meron kang pangarap, meron kang plano, focus sa goal. So, focus ka lang sa goal mo. Whatever happens, focus ka dun sa goal. Ano man yung maranasan mo, diretso lang ang tingin ka lang dun sa gusto mong ma-achieve. Pero dito, hindi naman masama na mag-focus sa goal. Tama. Pero dito tinuturuan tayo ng lalong mahalagang step o practice na ginagawa natin sa buhay natin. Huwag lang tayo mag-focus sa goal. Sa pag-focus natin sa goal, kailangan ay mag-focus din po tayo sa Panginoon. Focus sa goal, focus tayo kay Lord. At ito ang lalong mag-a-assure sa atin na ma-achieve natin yung mga pinapangarap natin. Ano yung maaasahan natin kapag nag-focus tayo sa Panginoon? Sabi dito sa verse na to, no, sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Tandaan natin, lahat tayo may mga pangarap na gustong matupad. At gustong-gusto nating matupad. At bago pa tayo mangarap, Diyos ang unang nangarap ng lalong mabuti para sa atin. At umasa tayo, tutuparin niya ito. Ang kailangan lang, huwag tayong matakot na mangarap. Huwag tayong matakot na abutin ang ating mga pangarap na ang nilalayon ay ang para sa kagustuhan ng ating Panginoon. Manalangin po tayo sa mga pagkakataong ito at ating ipagtagubilin ang ating pong mga plano para sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po sa minsan pa ay binigay mo sa amin na pagkakataon na lalo po naming maunawaan ang iyong kalooban, ang iyong mga plano para po sa amin. At ikaw din ang lubos na nakakaalam kung ano po ang laman ng puso, laman ng pag-iisip, ng kalooban po ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang lahat ng aming mga listeners, ang lahat po ng aming mga viewers. Alam mo kung ano ang hinihiling ng aming mga puso. Alam mo ang mga pangarap namin para po sa aming mga sarili. Alam mo ang mga pangarap namin para po sa aming mga pamilya, sa mga pag-aaral, sa mga pagtatrabaho, at sa marami pang mga bagay na nakikita naming makapagpapasaya ng aming mga kalooban. At sa pagkakataong ito ay gusto naming isurrender sa iyo ang lahat ng mga bagay. Gusto naming ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng aming mga plano. Alam namin na hindi sapat ang anumang aming magagawa. Kulang na kulang po kami, Lord. Kulang na kulang po kami sa kaalaman. Kulang na kulang po kami sa aming mga kakayahan. Hindi namin magagawa sa aming mga sarili lang na mabigyan ng katuparan ng mga pangarap namin. Kaya sa pagkakataong ito, payagan mo, Lord, na sa iyo namin ipagkatiwala ang lahat ng mga bagay. Turuan mo kaming lalo pa na magkatiwala sa iyo. Pagkatiwala namin ang lahat ng aming mga pangarap. Pagkatiwala namin ang lahat ng para sa ikabubuti ng aming pong mga pamilya, sapagkat sumasampalataya kami na ikaw ang lalong nakakaalam ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang lalong nakakaalam kung ano ang best para po sa bawat isa sa amin. Kaya sa iyo po namin hinihiling, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa aming buhay. Ito pong aming dalangin, ito pong aming kahilingan sa pangalan mong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Aakyat ka ba o aakyat ka pa? Thank you for being part of our discussion. To know more about us, you may follow our social media pages. On Facebook, search for MHC Media Facebook page. On YouTube, search for the Most Holy Church YouTube channel. Let us continue to be inspired by the Word of God every Sunday, 7 o'clock in the evening, only here in The Climb. Likhawit o mga orihinal na komposisyon ng mga kapatid sa loob ng Most Holy Church. Dalawang salitang pinagsama,
likha at awit. Isa po itong acronym, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Isa po sa napakabisang paraan na itinuturo sa atin na magpaalalahanan at magpatibayan sa pamamagitan po ng mga imno at salmo at mga awiting ukol sa Espiritu. Dahil sa nakitang kapangyarihang taglay nito, ang paggawa po ng likhawit sa kabanal-banalang iglesia ay naging isang mahalagang gampanin na po ito na nagpapasigla at nagpapatibay sa buong iglesia. Kaya isa ng ganap na ministeryo. Mga himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu. Likhawit, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Kakilakilabot, kung kasindak-sindak ang naging panorin sa bundok ng Sinai, nang ibigay sa bayan ang nilumang tipan. Ngunit naging hindi nakagila-gilala nang tanggapin ang tipan sa langit ng
gabay at kaagapay. Hindi pabayaan sa gitna ng kapangaliwan, pagkat ito ang dating sinumpay sa aking tanong. Ikaw ang Shalom Katipan, alam mo, proud ako sa'yo kasi isa ka sa kinakasangkapan para maging
matatag ang mga gawain sa Dubai. Kaya naman dalangin ko sa Diyos na palagi tayong manatili sa ating pananampalataya, sa ating mga pagsisikap. Kaya naman Katipan, sana pagdating ng Centennial, magkasama tayong umaawit ng mga handog ng Agape Choir. Gusto ko naming makasama, kaya pakalakas ka. Dalangin ko na maging masaya ka palagi, Katipan. Mahal kita, I agape you. Aking Katipan, matagal-tagal na din mula nang tayo nagkita at nagkausap ng Katipan. Maraming mga oras at panahon na hindi tayo nagkakausap. Naging abala sa mga sariling gawain sa buhay. Pagkalayo, tawid dagat ang ating kinalalagyang lugar. Marami akong pagkukulang sa iyo. Patawarin mo ko, Katipan. Ikaw ay kaloob ng Diyos upang pagkukulang ko ng pagmamahal sa oring agape. At kung gaano kakahalaga bilang kabiyak ng aking kaluluwa, nawa ang pagmamahal ng nais ng Ama ay may padamo ko sa iyo. Sa tulong niya, mamahalin kita gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili. Mahal kita, aking Katipan. Shalom Katipan, gusto ko sabihin sa iyo na napakasaya ko dahil sa napakaraming pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na awitan siya sa ibang paraan nga lamang sa pamamagitan ng virtual. At pwede kong sabihin na dahil na rin sa COVID, nagkasama tayo makapaglingkod kahit wala tayo sa binhi. Hindi ko na mahintay ang araw na magkita tayo at magkasama sa darating na pasalamat ng Centennial, na magkasama tayong aawitan at pupurihin ng ating Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo, lagi ako narito para sa iyo at sa iyong pamilya. Tawagan lang, miss pa muna. Magkita tayo very soon. Katipan at kamang lalakbay, salamat sa iyo. Lahat ng mga payo at paggabay mo sa akin. Hindi ka nagsasawa na aking akayin kapag ako'y nangihina. Panangitan lang yan upang ako'y alalayan at damayan. Salamat ng marami sa agape na patuloy mo pinadarama sa akin. Tunay na kaibuti mo at kay palad ko na magkaroon ng isang Katipan na katulad mo. Dalayan mo sa Panginoon ang iyong paligtasan at ang kalakasan ng iyong pananampalataya. Ngunit maraming salamat, pinakamamahal kong Katipan. Salamat
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media at bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.